na sinasabi, yan target talaga rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung mga taong malapit sa kanya. Mm. Bongo, Bato de la Rosa, Pulong, Sara. Anong sagot niyo ron? Well, unang-una, nagkakataon lamang na ang aming mga witnesses na inihaharap ay nagbabanggit ng kanilang pangalan. Pero wala hong politika dyan. Gaya ng sinabi rin namin, no? Ako, lagi kong sinasabi to if I'm being asked the same question. Sinasabi ko, at the end of the day, no, pagka wala namang napatunayan, yung mga nagsalitang yan, ba, hindi naman namin bibigyan ng timbang o ng bigat, no, yung kanilang mga sinasabi. Dahil ang pinaka-importante sa atin yung ating committee report. Ang committee report ng Quadcom. And as much as possible, ang gagawin namin dito sa committee report ito, talagang pag-iisipan, paghahandaan namin ito in a way na hindi po tainted with politics, not tainted with personal biases, not tainted with any political color. Kasi historical and unprecedented committee po ito. And we don't want to be written in history na ginamit itong Quadcom nito sa isang political persecution na motibo. Ayaw po natin yan. Okay. So far, dun sa mga lumabas sa investigation ng Quadcom, ano na po ba yung mga maliwanag na na-establish ninyo tungkol dito So sa far. drug war? Dito sa drug war. Well, okay. Sa drug war, yung una nating inilabas na witness ay si Jimmy Guban, no? Na kung saan nag-recant siya ng kanyang statement na sinabi niya noon na itong si Colonel Asierto ay siya ang nasa likod nitong pag-i-import o pag-i-smuggle ng magnetic lifter na naglalaman ng drugs, no? Nirecant niya yun. According to him, pinressure siya. Kung sino nag-pressure sa kanya, binanggit niya. Kung sino yung mga taong nag-pressure sa kanya at sino yung tao nasa likod ng mga importation. Alam mo, dun sa initial investigation ng Committee on Dangerous Drugs, hindi pa napuporma itong Quadcom, iniimbestigahan namin yung isang kumpanya na nagmamay-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga. Mm. Kasi itong warehouse nito ay merong na-discover na halagang 3.6 billion pesos worth ng shabu. Sinong chinek namin yung record, sino ba may-ari nito? Kasi walang umangkin eh. Walang Mm. umangkin ng shabu. Kaya nga nahuli yon, maganda nahawakan ng PIDEA yan, at yan ay sinunog na ng PIDEA, no? Sinek namin, sino yung may-ari? A certain Mr. Willie Ong and other Chinese-sounding names, monosyllabic names, no? May Si dyan, may Tan dyan, may Yang dyan. So we check, no? Sino ba itong mga to? Nakita namin na yung mga records ito, may mga Filipino passport. Mm. So, sa itsura, hindi naman siya nagdududa tayo, nagja-judge tayo sa itsura, pero talagang kaduda-duda na sila ay Pilipino eh. Mm. So, na-realize namin, teka, kaya sila nagpapanggap na Pilipino para sila ay makapagmay-ari ng ng lupa. Nung chinek namin, ilan ba lupa nitong kumpanya ni Mr. Willie Ong? Magugulat ka, there are 311 land titles under his name and his company's name. Wait, 311 land titles? That's correct. Oh. Estimate mo na lang na 1 hectare per title yung hawak niya. That's 300 hectares. Siya pa lang yan, no? And his company. Ang company name niya ay Empire 999. Now, we traced also the records of Empire 999. Kailan siya na-register, saan siya na-register, sino yung mga incorporators niya, at sino yung mga incorporators na meron ding mga kumpanyang tinayo. So, nakita namin na merong link. Itong si Mr. Willie Ong na nagmamay-ari ng shabu doon sa warehouse niya, na may connection dito kay Mr. Michael Yang. Itong Mr. Michael Yang na ito, siya yung sinasabi ni Colonel Asierto na ito ay drug lord, no? Ang alias niya ay Dragon. Si Dragon dahil meron daw po itong tattoo sa likod, no? And based on the narrative of Colonel Asierto, marami siyang binagbigyan ng kanyang intelligence report tungkol kay Mr. Michael Yang. Ngunit hindi pinaniwalaan. No? Isa diyan, binigyan niya si Senator Bato, binigyan din niya si dating Director General ng PIDEA, si
Aaron Aquino, dinigyan din niya ng kapi yata si Chief PNP noon, Oscar Albayalde, si Senator Bongo. Marami daw siyang pinagbigyan ngunit wala daw pumansin nung report na yun. And in fact, no, when the new Director General of PIDEA was appointed, si DG Wilkins Villanueva, meron daw pong statement o video na kiniklear si Michael Yang na si Michael Yang is not a drug lord but a businessman, a legitimate businessman in the Philippines, based in Davao. Yun ang kwento diyan. So, how do we now conclude the fact that the Empire 999 Incorporator by the name of Willie Ong and Mr. A.D. Yang, no, is connected to a company by the name of Piley Holdings and Piley Construction Company owned by Mr. Michael Yang. Itong kumpanyang ito may interlocking incorporators na ang isa doon sa kumpanyang yun ay may droga. So that's exactly how far we've gone, no? Na-discover din namin dyan sa investigation dyan sa Committee on Drugs na dito rin sa Quadcom. Marami tayong foreigner pala dito na nakakuha ng birth certificate, nakakuha ng Philippine passport, driver's license, at saka even gun license. So, paano nangyari ito? Sila yung mga foreigner, sila yung mga Chinese because corruption. Di ba? Sila rin yung mga bumibili ng maraming malalaking lupa all over the province of Pampanga para tayuan ng Pogo. Tsaka isang isang concern, di ba, ron sa Cagayan, doon sa isang military base natin. Nabanggit ito ng PAOK, marami raw nakabili na ng lupa ng mga Chinese, which poses a national security issue, di ba? That's correct. In fact, I also made an expose na maraming Chinese na enrolled sa colleges in Cagayan. No? Yung pala, na-discover namin, kaya pala umabot ng libo-libong Chinese yan ng mga estudyante, but they're not actually physically there in the province. Alam mo kung nasaan sila? Kalat sila sa buong Pilipinas, and they are in thousands. Bakit? Wow. They can stay here longer because they are in possession of a student visa. At saan yung mga colleges na yan, nasabi nila, nagmamaster sila doon sa malalayong probinsya, kagaya ng Cagayan. So parang ginagamit siyang cover. Oo, ginagamit siyang cover. Papasok sila ng Pilipinas bilang turista. After 6 months, mag-expire yung kanilang maglalagay ngayon sila, bibigyan ngayon sila ng extension. Okay? Pag nag-expire yung extension, sabihin sa kanila, you pay more, I give you student visa. O di nagbayad na naman, they student visa. Kasi kasama yan sa iniimbestigahan ng Quadcom. Paano nakapagtayo ng kumpanya yung mga yan, di ba? So ibig sabihin, there must be some legislation na dapat higpitan natin yung pagtatayo ng mga corporation, di ba? Hindi pwedeng pag na-comply lang yung requirements under the law, automatic dapat may konting due diligence. Kaya nga dapat may personal appearance siguro. If you are a Filipino, yes, if indeed you are a Filipino, you have all the right to organize a corporation. Kaya nga limitado lang 'yan sa mga Pinoy.